So what's up? Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga kamanok. Andito ulit tayo upang sumagot ng mga second batches pa ng katanungan at ang dami kasing nagtatanong talaga. Wala tayong magawa kundi sagutin yan. Okay? One by one. And syempre nakadepende pa rin sa tanong kung gaano kahirap, kung gaano kahaba ang usapin. Okay? Bago tayo lumipat sa ibang mga tanong. Kaya mga kamanok, makakaasa kayo na hihimayin natin ang bawat katanungan na inyong itinatanong sa akin. So kaya mga kamanok, hinihiling ko lang if ever na nagugustuhan nyo po yung advice, yung mga topics, yung mga videos na sinishare ko, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment din ng sarili ninyong mga katanungan. Kaya kung nagawa nyo na po yan, maraming salamat at simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. Ito pa mga kamanok, ang ating unang katanungan ay galing kay Tomas Domingo. Ayan, so kamamay, lahat ba ng vitamins kailangan after meal ang pagbibigay? Salamat, okay, Mang Tomas ng Trinidad, Benguet. Ayan, so layo na ito, Trinidad, Benguet. So mega shoutout po sa inyo dyan na Mang Tomas Domingo. Ayan, so lahat ba ng vitamins is after feeding ibinibigay? Opo, karamihan po after feeding po. And yung antibiotic naman, karamihan before feedings naman po. Okay? So yan po ang simpleng kasagutan sa inyong katanungan. Okay? Maliwanag, pero hindi sobra. Halos lahat po ng bitamina ay after feeding po. Bakit po? Kasi po, sa pagtunaw po ng pagkain, kasabay po nito ang magandang digestion ng bitamina. So habang i-deliver yung mga nutrients and vitamins sa iba't ibang body parts ng katawan, sa ulo, sa paa, sa puso, o sa kung ano-ano pang vital organs, kasabay na po noon yung mga nutrients, yung mga mabe-benefits nila doon sa bitamina. Ika nga ay parang nagpasabay na, nagpa-deliver na din mas mabilis. Okay? Kaya kung ako tatanungin ninyo sa pagbibigay ng mga vitamins hanggat maaari, after feedings po tayo. Halos karamihan po ay ganyan. Okay? So next question tayo. Ito galing kay Jaynard Publico. Ayan, so kamamay, maganda po bang i-breed ang SBR sa Golden Boy? Okay? So mga kamanok, actually, contrast ang kulay nila. SBR is dark, more on dark side, at ang Golden Boy naman is light side. Pagdating sa mga breeders natin, kalimitan, hindi nila ito masyadong ibinibreed kasi nagiging pangit ang kulay ng kinakalabasan. Light and light dapat, dark and dark dapat. Yan ang kalimitang ginagawa ng mga breeder para sa ganon, maging maayos po, maganda po, malapot po yung magiging output ng kanilang magiging breedings. Kasi po, kung halimbawa straight SBR, asahan mo, maganda ang lalabas. Pero kung contrast ang kulay, light and dark, off color ang lalabas dyan. Okay? Possible, mga hiraw. Possible, mga dirties ang kulay. Mga ganyan. Possible, mga grays, ganyan ang lalabas. Hindi mo inaasahan. Pero, makikita mo naman talaga, pag naglabas sila ng anak, nandoon ang present ng light and darks. Kaya ikaw na rin magpapasya dyan kung gusto mo. Pero, hindi ko sinasabi na kapag kaganyang breeding ay hindi na po maganda. Meron din pong mga nagninik sa ganyang breedings, mga kamanok. Kamanok, ano yung tinatawag na nick? Ngayon ko lang yun narinig. Pag sinabing nick, mga kamanok, nagiging maayos po, nagiging matagumpay din po sa lahat ng mga na-breed mo, lahat sila po pwedeng magtagumpay. Yun ang sinasabing nick. Hindi tayo nakabase sa kulay ng bawat materyales na ginamit mo sa breeding, kundi mas lumalabas yung mga katangian na meron dito sa dark at pag na-breed natin sa light, okay, nagiging compatible sila. Pagdating sa kanilang rehearsal, sa kanilang pamamasyal, nagiging compatible sila. Okay, so kaya ang breeding is trial and error. Okay, depende kung kaninong SBR mo ito kinuha, may mga katangian niyang kanya. Kung kaninong Golden Boy sweater mo ito kinuha, may kanya rin katangian yan. Minsan din kasi kung halimbawa, hindi talaga direct ito kung kanino mga farm, halimbawa tayo na po ang nag-develop, marami na rin pong mga linyada ang napapasok sa kanya. Halimbawa, lima na pong linyada ang napapasok sa kanya,
pero yung kulay niya lumabas pa rin na golden boy. Pero ang totoo, yung nasa loob niya mas mataas na pala ang ibang kulay. Okay, kita lang natin sa panglabas is golden boy. Tinawag natin golden boy, pero nung na-breed natin sa SBR, yung pala ang laman ng golden boy halimbawa, sabihin natin na ito pala ay merong gray, mataas, 3/4 gray, 1/4 golden boy. So nung ibinread mo, lumabas is talisayin. So depende po sa taglay na linyada ng isang manok kung ano ang magiging labas ng inyong breedings. Yung iba yung mga breeders natin sinasabi, nako idol, subukan ko na yan, golden boy sa SBR, hindi naging maganda. Huwag kang maniniwala sa ganon. Kasi iba-iba yung natin, materyales. Minsan nga, sabihin natin golden boy, pero ito pala ay may breed ng gray. Okay? Ito sabihin natin SBR, ito pala ay may breed ng tornado. O kaya naman SBR, ito pala ay may breed ng Milsims. O kaya naman SBR, ito pala ay mayroong breed ng Alabama. So, depende. Depende sa inyong mga materialis na gagamitin. Hindi pag sinabing, okay sana, kung alam natin na ito, pure golden boy, pure SBR, okay yon. Okay? So, pwedeng magsabi yung iba na nasubukan ko na yan, parehas pure. Pero kung hindi ka siguradong puro ang parehas na breedings mo o parehas na breeder mo, walang makakapagsabi kung magiging maayos o hindi. Pero sa akin lang, depende yan sa mga materialis mo. Subukan mo at nang malaman. Yan ang breeding na tinatawag. Okay? So, pangalan nito, si Publico. Jaynard Publico, sana ay maliwanag sa iyo ang explanation ko dyan sa katanungan mo kung maganda bang i-breed ang SBR sa Golden Boy. So, ang sagot, trial and error. Okay? Yan ang tinatawag na breeding. Alright? So, next question tayo. Galing kay Ian Sargumba. Ian Sarigumba. Ayan. Idol, paano po ang diskarte nyo sa sobrang ilap na baby stag? Okay? Kung baby stag is sobrang ilap, sign of healthiness po yan. Ibig sabihin, masigla sila. Kulang lang sila sa aruga. Anong dapat gawin dito? Kamamayang ilap-ilap nga eh. Anong dapat gawin? Baby stag, kung iilan lang yung mga yan. Kung iilan, sabihin natin 5 lang yan o 10, tiyagain mo na. Magbigay ka ng oras, hawak-hawakan mo ganyan every time. Pwedeng umaga, pwedeng hapon, o takip silim. Basain mo ng konti ang mukha, ang paa, at ang balahibo. So, sanayin mo silang nahahawakan. Iparamdam mo na safe sila sa iyo. Iparamdam mo na hindi sila, alam mo yun, hindi sila natatakot sa iyo. Yung ba tipong inaalagaan mo siya ng maayos? Ganyan po kasing mga manok eh. Pag nasanay po sila na lagi silang, alam mo yun, lagi silang, tawag doon, hinahabol, o lagi silang ginugulat, nagiging ganyan po, nagiging mailap. Pero kung nafe-feel nila na palagi nyo silang hinahawakan, safe sila, nagiging mabait po yan. Tingnan nyo po yung mga nasa range talaga. May ganyan po talaga eh. After nyong mailagay sila sa TP, nagiging okay na po sila. Nasasanay na po sila sa tao. Hindi na po sila nagiging mailap. So, panahon lang po ang kailangan nila. Hawakan nyo po sila, alagaan nyo po sila ng maayos, wala kayong magiging problema dyan. Okay? So, kapag okay na po sila, parang nagiging mabait na sila, nagiging maayos na sila, pwede nyo na po silang ilagay sa TP. Ganyan po ang diskarte ko. Hawakan nyo lang, okay na po yun. So, tiyagain nyo po. So, next question tayo, ano? Ito, galing kay Chris Alonso. Okay? So, kamanok, pwede bang magtanong? Ito yung katanungan ko, idol, linyada ng mamay. Pwede pa bang puruhin ang manok na naka 3-way cross? Sana po mapansin and thank you po. Okay, pwede ba nating puruhin ang manok na merong 3 linyada sa loob ng isang manok? 3-way cross po ang tawag dito. So po pwede po ito. Alamin mo lang kung alin sa 3 yan ang may katangian na gusto mo. Kasi hindi po natin ito mapupuro kung hindi mo alam kung alin dyan sa 3 yan ang gusto mong puruhin. Halimbawa, yung tandang na to, meron siyang linyada ng Golden Boy, 5K sweater, at saka Raptor sweater. Lahat ito ay sweater. Naka-line breeding sa sweater. So, magandang manok. Kasi sweater family galing. Kaso 3 uri ng sweater. So ngayon,
gusto mo yung sayaw ng mga to dahil ang gagaling nilang lumipad. So, alamin mo dun sa tatlong linyada na yan kung alin yung magaling lumipad. Okay? So, yun yung kuhanin mong inahin. Okay? So, ito palang 5K sweater, yung magaling lumipad. So, dito natin i-breed sa 5K sweater. So, ngayon, ulit-ulitin mo lang yon 5K sweater, 5 to 5K sweater. Hindi ko sinasabi na back to mama o gano'n na gawin, back to mama, tapos back to lola. Okay? Hindi, pwede yon pero meron pa rin namang ibang way. Pwedeng doon mo sa tiyahin ibalik. Okay? Sa mga pinsan nila. Para sa ganun, hindi ka magkaroon ng tinatawag na inbreeding, hindi masyadong madami ang rejects. So, ganun po ang pagpupuro dyan. Alamin mo kung alin doon sa mga linyadang yon na binanggit ko o kung ano mang meron dyan na three-way cross, kung alin dyan ang gusto mong puruhin. At doon mo lang ibalik sa linyadang napili mo. Gaya nga sabi ko, kung yung si 5K sweater ang gusto mo, hanap ka ng inahin na 5K sweaters din. Para sa ganun, wala kang maging problema sa pagpapapuro. At least, na-pick mo, nakuha mo yung pinaka-gusto mong characteristic doon sa tandang na yon. So, ilang muna sa ngayon mga kamanok ang ilang mga katanungan na ating sasagutin and hopefully makatulong po ito sa ating mga subscribers na nagtatanong sa atin. For more video and advice na kagaya nito tungkol sa pagmamanok, huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment. So muli, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Paalam.